Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hans Magdurulang ng Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene dito sa Quiapo, Manila. Samahan niyo po ako sa ating pagninilay sa Ebanghelyo natin ngayong linggo, sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ngayon po ay February 11. Taon-taon ho nating ginugunita ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Baka sabihin ho ninyo, bakit parang nagbubunyi pa kayo at may sakit sila? Bakit parang pinagdiriwang niyo pa ang pagkakasakit nila? Hindi po, mga kapatid. Inaalay po natin sa natatanging pagkakataon ang araw na ito para sa mga kapatid nating may sakit, lalong-lalo na ho ang mga ang wala nang nakakaalala sa kanila. Ang mga kapatid nating may sakit na mga matatanda, ang mga nakalimutan na ng kanilang pamilya, ang mga nasa kalsada. Pinagdarasal natin sila sa araw na ito, sa natatanging araw na ito, inaalala natin sila. Kailan po ba nagsimula ang World Day of the Sick celebration natin? Sa pamamagitan po ito ng dating Santo Papa na ngayon ay Santo, Saint Pope John Paul II, noong taong 1992. Itinalaga niya ang February 11, kapistahan din ng mahal na Birhen ng Lourdes. Alam ho natin na ang Birhen ng Lourdes ang siyang ating debosyon sa ating mahal na ina, na siyang ating saklolo rin sa tuwing tayo ay nagkakasakit. Ang pagmamahal, ang pag-aaruga ng isang ina na dapat minana natin na kanyang mga anak. Ang pag-alala natin sa mga kapatid nating may sakit, lalo na katulad po ng ketongin sa ating ebanghelyo ngayon. Tinanong siya ng Panginoon, anong ibig mo? Ibig kong gumaling. Marami tayong mga kapatid na may sakit ngayon, lalo na ang mga may malubhang karamdaman, na araw-araw o matagal na nakikiusap sa Diyos, nadugtungan pa ang kanilang araw. Napagalingin sila. Samahan natin sila sa pagkakataong ito sa tulong ng ating panalangin. Alam ho ninyo, sabi ni Pope Francis, sa taong ito, 2024 ng World Day of the Sick, magpapagaling o gagaling sila sa tulong ng ating pagmamalasakit. Higit pa sa gamot, higit pa sa ospital, ay ang pagmamalasakit natin sa mga may sakit. Nung kasagsagan ng pandemya, sana ho, sabi nga natin, hindi biyaya ang pandemya. Maraming namatay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng hanap buhay. Pero maraming naging biyaya nung pandemya. At sana, isa po dito ay ang muling pagkabuhay ng pagmamalasakit sa puso ng bawat isa. No, grabe ho noon, di ba? Naalala ho ninyo, nung kasagsagan ng pandemya, abay nakakatakot umubo. Dahil pag umubo ka at nabahing ka, lahat nakatingin sa'yo. Para bang ang sama ng tingin sa iyo. Kaya ngayon ang isang nakakatakot at nakakalungkot. Hindi masamang mag-ingat para hindi magkasakit. Pero sana, huwag naman mauwi sa kawalan ng malasakit. Kaya sa linggong ito, mga kapatid, hindi lang natin ipinagdarasal ang paggaling ng mga may sakit. Sana, gumaling din tayo mula sa mga pagkakataon na nakakalimot tayo, na natatakot tayo, na magbigay ng tulong sa kanila, na makaalala sa kanila. Ipagdasal natin, ipinagdadasal natin ang mga nag-aalaga sa may sakit. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalimutan ng Diyos ang ginagawa ninyo pagmamalasakit. Panginoon, ibig namin gumaling. Ako po muli si Father Hans Magdurulang ng Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene dito sa Quiapo, Manila. God bless you.